Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita. Bilang pasimula po ng ating ceremony, panoorin po natin ang marcha ng bridal entourage. Malugod po nating i-welcome ang groom, si Brother Reginald Catindoy. At ngayon, malugod nating i-welcome ang bride, si Sister Jaya Nicole Timoteo. Ngayon, pribilehiyo po natin na mapakinggan si Brother Arnel Simene, isang ordinadong ministro ng mga saksi ni Jehovah at otorisado ng Republika ng Pilipinas para mga siwa ng kasalang ito. Ang tema ng kanyang pahayag, marangal na pag-aasawa sa paningin ng Diyos. Reggie and Jaya, dumating na ang pinakamahalagang araw ninyo bilang magnobyo
at magnobya. Bubuksan nyo na ngayon ang panibagong chapter ng inyong buhay. Ang buhay bilang may asawa. Ang araw na ito ay umpisa ng inyong panghabang buhay na pagsasama bilang mag-asawa. Ang pag-aasawa ay maihahalin tulad natin sa tulay, bridge. Bakit? Kasi kinokonekta nito ang buhay ng dalawang individual. Kailangan nilang malagpasan yung mga challenges at tawirin yung kabilang tulay. So, para maging maligaya ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, kailangang pagsikapan nyo itong dalawa. Hindi lang pwedeng isa, kundi dalawa. At sa puntong ito, tiyak na satisfied na kayo sa inyong mga buhay bilang single, bilang binata at dalaga. At sa araw na ito, gagraduate na kayo sa pagiging binata at dalaga. At alam namin na marami na kayong nagawa bilang single. Halimbawa, si Reggie, siya ay naglilingkod bilang elder sa kongregasyon ng Santa Cruz. At gayon din, regular pioneer sa inyong kongregasyon ng mahigit 6 na taon. At naglilingkod din si Reggie bilang part-time commuter sa Bethel sa loob ng mahigit 2 taon. Para sa aming mga bisita, yung Bethel, ito yung tanggapang pansangay ng mga saksi ni Jehovah. At si Jaya naman ay naglilingkod bilang regular pioneer sa inyong kongregasyon ng mahigit 2 taon. At naglilingkod din siya bilang remote volunteer sa Bethel sa loob ng mahigit 1 taon. Kaya tiyak na na-enjoy nyo yung mga buhay ninyo bilang mga single, bilang binata at dalaga. At kitang-kita na talagang inuuna ninyo ang paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya bilang mga kaibigan ninyo at mga kapamilya ninyo, proud kami sa inyong dalawa. Dahil pareho kayo na merong mahusay na espiritualidad at pareho kayo ng goal ang mapaglingkuran ang Diyos na Jehovah ng higit pa, sumibol sa inyo ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Nakilala nyo ang isa't isa ng higit at sumibol ang pag-ibig sa isa't isa hanggang sa dumating kayo sa puntong ito, sa araw ng inyong kasal. Oo, ang pag-aasawa ay isang napakagandang paglalaan mula sa Diyos na Jehovah para sa kaligayahan ng kanyang mga lingkod. At yan yung regalo ng Diyos na Jehovah sa unang mag-asawa sa history. Sino ba yung unang mag-asawa sa history? Si Adan at si Eva. Kailangan ni Adan, nakita ng Diyos na Jehovah na kailangan ni Adan yung katuwang, complement. Kailangan niya ng complement upang matupad niya ang atas ng Diyos na Jehovah na punan ang lupa at pangasiwaan ito. Kaya ang ginawa ng Diyos na Jehovah, lumikha siya ng isang babae at naging asawa ni Adan. At yan yung mababasa natin sa Genesis chapter 2, talatang 21 to 24. Pagkisuyo, kung may Bible kayo, buksan natin sa Genesis chapter 2, tapos chapter 21 to 24. 21 to 24. Sabi dito, kaya ang lalaki, si Adan, ay pinatulog ng mahimbing ng Diyos na Jehovah. Habang natutulog ito, kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at saka isinara ang laman sa ibabaw nito. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehovah mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae. Eto na, ginawa niyang isang babae at dinala niya ang babae sa lalaki, kay Adan. At pagkatapos sinabi ng lalaki, sa wakas, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Tatawagin itong babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at sila ay magiging isang laman. Diyan sa verses 21 to 22, inilalarawan dito na nilikha ng Diyos na Jehovah ang babae, si Eva, na naging asawa ni Adan. And then sa verse 23, dahil sa tuwa ni Adan, naging makata si Adan. At sinabi niya na sa wakas, ito ay buto ng aking mga buto, laman ng aking laman. At yung nangyari sa Eden, kay Adan at Eva,
Yun yung unang kasalan sa kasaysayan. At ang paglalaan na ito, ang kasalan, ay nilayo ng Diyos na Jehovah upang maging permanente. Permanent. Permanent yung pagsasama. Diyan sa footnote ng chapter 24, ay verse 24, Genesis chapter 2, verse 24, sa footnote, kung itatap mo yung footnote dyan, yung expression na mamumuhay kasama ay nangangahulugang nakakapit ng mahigpit na parang ginamitan ng pandikit. So, may imagine nyo, Reggie at Jaya, yung dalawang bagay na pinagdikit. No? Pinagdikit. Halimbawa, pinagdikit ng glue. Pinagdikit yon upang maging matibay yung dalawang bagay. At kapag kaidikit yun ng glue, kailangan ng pressure. Di ba? Kasi useless yung glue kung walang pressure. Kaya ganun din sa pagsasama bilang mag-asawa. Kailangan na upang mag-work, yung pag-aasawa ninyo, kailangan ng pressure. Kailangan na, ibig sabihin na kailangan ng active participation sa inyong dalawa. No? Kailangan ng pressure, active participation, both ni Reggie at kay Jaya. Oo, ang pag-aasawa ay permanente at hindi maghihiwalay. Yamang si Jehovah ay Diyos ng pag-ibig at maligayang Diyos, masasalamin sa marangal na pag-aasawa yung dalawang katangian na iyon, pag-ibig at kaligayahan. Paano nyo ba magagawang panghabang buhay ang inyong samahan bilang mag-asawa at kasama na doon yung pag-ibig at kaligayahan? Paano nyo magawang panghabang buhay iyon? Upang maging panghabang buhay ang inyong pag-aasawa, dapat na unahin ninyo ang Diyos na Jehovah sa inyong buhay at sundin ang kanyang mga payo, ang kanyang mga pamantayan mula sa Biblia. Yan ang ginawa ni Isaac at ni Rebecca. Inuna nila ang Diyos na Jehovah sa kanilang buhay. Nung naghanap ng mapapangasawa, ang katiwala ni Isaac para kay Isaac, si Eliezer, nanalangin si Eliezer. Nanalangin siya sa Diyos na Jehovah na sana'y gabayan siya, na makahanap siya ng babae na mapapangasawa ng kanyang Panginoon na si Isaac. At sa record ng Genesis chapter 2, chapter 24, makikita natin na talagang nag-rely si Eliezer sa Diyos na Jehovah. Nanalangin siya sa Diyos na Jehovah na sana'y gabayan siya.